Ang dami nitong mga aarestuhin. Sunod-sunod. Kaya talagang pati ang mga nagtatago o natatakot, dumadami rin. Nahawa yata kay Senador Bato. Yung iba. Kasi nang pumutok na merong warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa na inamin ni Ombudsman Remulla na meron daw siyang kopya. Kung yung iba walang kopya, hindi daw niya alam. Pero meron siyang paunang information na merong warrant of arrest sa crimes against humanity dahil co-accused ni Duterte. Ay bigla akong nawala na. Abay, kung di ako nagkakamali, pangatlong linggo na yatang ngayong linggong ito na hindi dumarating si Bato sa Senado. Yung nakaraang 2 linggo na maraming trabaho sa plenaryo dahil sa budget. Kaya nga walang regular session sila, puro budget lang pinag-usapan kasi mahalagang matapos ang proposed budget bago magpasko. Abay, hindi nakakadalo. Hindi lang si Bato, pati yung ibang mga senador na naakusahan sa flood control scam, Escudero, Villanueva, at iba pa, hindi na dumadalo. So, tuloy ang maligayang araw nila, tuloy ang sweldo, tuloy ang allowance, tuloy ang lahat ng mga benepisyo, pero hindi nakakapagtrabaho dahil takot sa warrant of arrest o iniiwasan ang mga controversial na pinag-uusapan. Si Bato ay hinahanap o nagtatago dahil sa warrant of arrest galing sa ICC. Yun namang ibang senador nagtatago or hindi pa ho lumalabas dahil marami hong akusasyon laban sa kanila. Pero meron pang isang hinahabol at ginagawa. Yun namang mga sangkot sa Pogo operation. Ito hindi lang ho itong mga hinahanap, hindi lang ho basta warrant of arrest. Kasi convicted na. Kalaboso na. Dumaan na sa trial, napatunayan na, lumabag sa batas tungkol sa Pogo operation nung nakaraang gobyerno. Yung mga kasama ni Alice Goo, dating mayor ng Banban Tarlac, ang mga wanted na ngayon. Kasi hindi lang sila akusado, hindi lang sila suspect, sila'y convicted na napatunayang na habang buhay na makukulong. So marami-rami yun. Kaya ang dami nitong nakaline up. Mga sabit sa may problema sa ICC, mga sabit sa flood control program, scam, at yung sabit at may kinalaman sa illegal or maanumalyang Pogo. Ang daming huhulihin. At kung ating pag-uusapan, puro korupsyon. Flood control scam, Pogo scam, Tokhang double barrel scam din yan, wala man perang involved, pero meron din kasi merong reward system, corruption din yan. Oo nga, no? Hindi lang pala human rights violation, kundi corruption kasi ang napag-usapan dyan, may reward system. Ang makakapatay at makakatokhang at double barrel campaign nung panahong yon may reward. So, corruption din pala. Corruption sa Operation Tokhang, corruption sa flood control at saka illegal gambling, Pogo operation. Yan ang kinakaharap ngayon ng ating mga otoridad. Kaya muli, ako po'y umaapila sa ating mamamayan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ginagawa naman ng gobyerno ang lahat. Hindi po ako spokesman, wala akong koneksyon sa gobyerno. Ako lang ay nagsasabi ng totoo dahil Pilipino ako. May prinsipyo, may paninindigan na tama naman ang ginagawa ng gobyerno. Panagutin sa tamang proseso ang lahat ng lumabag, umabuso, nagpayaman, nagpasarap sa buhay ng mga nakaraang gobyerno at ng gobyerno sa kasalukuyan. Pero tinapos na, binuko na kayo ng ating Pangulo. Kaya nga, ang panawagan ng ating Pangulo, surrender. Sumurrender na lang kayo. Sabi ng DILG Secretary, surrender ang pinakamaganda. Para hindi na magkaroon ng matinding operasyon, na ang operasyon hindi natin malaman kung saan at ano ang kahinatnan. Kasi pag pumalag kayo, hindi kayo nagpahuli sa kung anong dahilan, abay hindi papayag ang mga otoridad. Para hindi na umabot sa ganong mabigat na sitwasyon, personalan or maging physical, ang pag-aresto, surrender sa korte.
At warning din sa lahat ng mga magkukup-kup, magkakukumbinsi, magtatago, o kayo man ay anumang inyong relasyon at kinalaman, kahit asawa kayo, mga magulang, kapatid, kumari, kasama sa trabaho, o sibilyang kayong kukup-kupin nyo, pagtatakpan nyo ang mga may warrant of arrest na may tuturing na wanted, kayo ay makakasuhan. Kasama kayong huhulihin, katulad ng ginawa kay Engineer Dennis Abagon ba yun? Ng Mimaropa. Nahuli siya sa may Sikatuna Village sa Quezon City, hindi niya bahay yun. Posibleng kanyang pinagtataguan, pati yung mga kasama doon sa bahay, inaresto, under investigation. Pag napatunayang kinupkup nila, itinago nila, obstruction of justice ang kakaharapin. So huwag na kayong madami pa. Lalo na ho dito sa issue ng flood control, scam. Bakit nyo pagtatakpan yung may warrant of arrest? Party kayo ng complainant. Party kayo ng may-ari ng pera. Bakit yung suspect sa pagnanakaw sa pera nating lahat? Bakit naman yung puproteksyonan? Dapat hindi. Dapat tayong lahat ay tumulong sa otoridad, isumbong para mahuli, kumbinsihin, para sumurrender. Yun lang po. Para mabigyan ng hustisya yung pera natin. Mabigyan tayo ng hustisya dahil tayo ang pinagnakawan. Tayo ang may-ari ng daan-daang milyon, bilyon o trilyon. Di ba binalita ko sa inyo na isang araw? 1.7 trilyon ang nawala sa pera ng mamamayang Pilipino sa loob ng 10 taon. So, bakit mo kukumbinsihin or bakit mo susuportahan yung may warrant of arrest? Dapat hindi. Dahil parte ka ng biktima at complainant para ko sa inyong kalaman. Ganon. Kaya kayo naman na may mga warrant of arrest, huwag niyong gamitin ang kahinaan, ang pagiging walang kaalaman ng ating mga sibilyan, mamamayan. Pagtataguan nyo sila or magtatago kayo sa kanila. Kukumbinsihin, tulungan kayo. Itatago kayo sa kailang mga hideout, sa kailang mga private resort o kung ano. Huwag ganon. Maawa kayo. Biktima na sila, bibiktimahin pa ninyo. Biktima na sila dahil may-ari ng pera, ay ilalagay pa nyo sa panganib. Kasi yung mga taong magkukumbinsi sa pagtatago ng mga wanted o may mga warrant of arrest, doble-doble hong pang-aabuso yan. Idadamay pa ninyo sa inyong kalokohan kasi nga obstruction of justice kapag napatunayang inyong tinago at inyong ginamit. Kaya, law is law. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Lagi ko pa sinasabi yan bilang paalaala. Please like and share ng ating mga video.